paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Mag-ingat sa pagdidisiplina ng anak. Ang kalupitang ipinaranas mo sa kanya ay kalupitang ibibigay din niya sa iba, pati na sa iyo na magulang niya. Sisimulan natin ngayon ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Pamamagatan natin itong mga tinig sa isip sa isa na namang gabi ng lagi. Anong lugar to? Bakit dito tayo pumunta? Pasok na muna tayo. Sa loob ko'y paliliwanag. Pero madilim eh. May solusyon ako riyan. Heto. Salamat naman. Pero Dan, nasaan na yung mga bulaklak na ipakikita mo sa akin? Bakit dito tayo napunta? Parang abandonado na ang lugar na ito ha. Maupo ko muna rito. Dito. Bakit Dan? Natatakot na ako sa ginagawa mo ha. Huwag ka matakot. Magkaibigan tayo, hindi pa? Ang totoo, kahapon lang tayo nagkakilala sa flower shop. Sabi mo, susupresahin mo ang nanay mo ng mga bulaklak at isinama mo ko rito dahil ipakikita mo sa akin ang mga tanim mong bulaklak. Gusto mo i-arrange ko ito na maganda at bakit ba talaga tayo narito? Wala pa akong ginagawa sa'yo eh. Babalik na ako sa flower shop. Sorry, pero hindi ko naintindihan ang laro na gusto mong gawin. Teka. Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako, sisigaw ako. Sa tingin mo may makakarinig sa'yo? Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Galit ako sa babaeng
Kahawig ng nanay ko. Hindi ko kilala ang nanay mo. Pero kahawig mo siya. At katulad mo ring istrikto. Bitiwan mo ako! Maawa ka! Narinig ko kung paano mo sinisigaw-sigawan ang kasama mo sa flower shop. Nakita ko kung paano mo tinapik ang kamay niya sa konting pagkakamali. Kailangan kong gawin yun para siya matuto. Bitiwan mo na ako! Kung ayaw mo na gano'n, magiging maluwag na ako sa trato ko sa kanya. Pakiusap, bitiwan mo na ako. Natatakot na ako. Nakikita ko nga. Takot ka na. Saan? Bitiwan mo na ako. Hindi. Ang katulad mo ay dapat parusahan. Dapat ipalamon sa apoy. Hindi! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Patayin mo na ako! Mamamatay ako! Hindi ko na kaya! Maawa ka! Maawa ka! Dapat kang mamatay. Dapat mong maranasan ang naranasan ko nung bata pa ako. Hindi ka dapat maabo. Yan ang unti-unting papatay sa'yo. Ang mga sugat at paso mo. Tumikit siya. Hindi ka dapat mamatay. Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi pa. Ilang araw nang hinahanap si Aling Norma. Yung florist na may-ari ng flower shop sa plaza. Bakit? Nawawala ba siya? Sabi nung assistant niya, lumabas raw ng flower shop. May tumawag daw kasi sa phone, tapos si Aling Norma sumagot. Sabi nito, pupuntahan niyang kausap sa phone. At ako yun. May nakatatawa ba sa sinabi ko, Dan? Wala. May naalala kasi ko hindi ko naiintindihan yung sinabi mo. Nag-aalala na mga kamag-anak ni Aling Norma. Baka naman may boyfriend na sinamahan. Sa nalalaman ko, walang nobyo si Aling Norma. Stricto nga yun masungit. Katulad ni inay. Oo nga. Ano na nangyari kay Aling Nilda? Mula nung bumiyahe pa Maynila, hindi na bumalik rito. Ano ba ginawa ng nanay mo sa Maynila? Hindi ko alam. Pero siguro, masaya na siya. Dan? Baka hindi na niya ako balikan. Kahit kailan. Hindi niya ako talaga minahal. Dito ka, Nay, ha? Iuupo kita, ha? Ayan. Ang sunog mong katawan, buo pa rin naman, Kaya lang matigas ka na. Mahirap nang ilagay sa paupong posisyon ang katawan mo. Sige na nga. Maiga ka na lang sa sahig. At ikaw naman, Aling Norma, dahil nakaupo ang posisyon mo, nung matigo ka, dito ka sa silya para sa Reyna. Nakakatawa, di ba? Nabawasan ang mundo ng dalawang masamang babae. Ha? Ikaw, Nay, lahat ng katulad mo dapat mawala sa mundo. Matigas talagang ulo mo, Dan. Akin ang kamay mo. Akin na! Hindi na po ako ulit. Hindi ko naman po sinasadya Hindi ko gusto mamantsahan ang nilalaban mong damit. Hindi ko po sinasadya. Akin na sabi ang kamay mo! Huwag po! Ayoko po!
Akin na yan. Itatapat natin dito sa nakasinding kandila para magtanda ko. Ikaw mo na, Inay! Magtatanda ka para hindi ka nakaparusahan. Nay, naman na po! Masakit na po! Napapaso mga kamay ko! Masakit na po, Inay! Nagmakaawa ako sa iyo. Hindi ba, Nay? Pero tuwing magkakamali ako noon, pinarurusahan mo pa rin ako. Pinadadaan mo pa rin sa sindi ng kandila mga kamay at braso ko. Hindi ba, Nay? Hindi ba? Sumagot ka! Aminin mo ang kasalanan mo. Aminin mo naging malupit ka sa akin. Hindi sapat ang kamatayan mo para mawala ang galit ko sa iyo. Sumagot ka, Inay! Sumagot ka! Bakit ayaw mo samahan kita sa bahay niyo? Ilang araw ka nang mag-isa ron ah. Gusto ko lang mapag-isa. Sige. Hindi na muna ako papasok sa trabaho. Wala akong gana. Dan, baka matanggal ka sa trabaho kung palagi kang absent. Bahala na. Papupuntahin ko si Pastor Nick dito. Baka kailangan mo ng payo o counseling. Baka may maitulong siya sa'yo na hindi ko kayang ibigay. Huwag. Bakit? Dan, may kinatatakutan ka ba? Ako na lang pupunta kay Pastor. Ako na lang, Elmer. May mga tinig, Pastor. Narinig ko sila. Inuutusan nila ako maging malupit sa mga babae. Dan, kailan pa ito nagsimula? Mula nung maliit pa ako. Noon nilalabanan ko sila. Sabi ko sa kanila, hindi sila totoo. Pero ngayon, mas marami na sila. Hindi isa, hindi dalawa. Minsan, sabay-sabay ko silang naririnig. Hayaan mong ipagdasal kita sa sandaling ito. Pero hindi tumatalab ang dasal sa kanila. Sinubukan ko nang gawin yan. Pero narinig ko pa rin sila. Alam mo bang nararamdaman ko kapag narinig ko sila? Ha? Lumalakas ako. Nawawala ang takot ko. Pero pagkatapos ko silang sundin, nagsisisi ako, Pastor. Minapatay ako. Dan, hindi na yan biro. Ang pagkitil ng isang buhay ay malaking kasalanan. Alam ko, Pastor. Kaya nga ako narito eh. Gusto ko tulungan mo ko. Ang mga tinig sila nag-uutos sa akin gawin ang pagpatay. Hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto. Tinuturuan ako ng mga tinig. Inuutosan nila ako. Nakapatay ka? May pinatay ka, Dan? Ha? Anong pinatay? Kasasabi mo lang, ang mga tinig na naririnig mo, inuutusan kanilang pumatay. Tinuturuan kanila. Hindi ko alam. Bigla na lang parang may sumasanib sa akin. At kung ano-anong nasasabi ko, hindi ko namamalayan. Dan. Pastor, ano itong nangyayari sa akin? Naguguluhan ako sa sarili ko. Dan, ang may papayo ko, huwag kang magkulong sa bahay. Lumabas ka. Tama si Elmer. Paminsan-minsan pagagaling sa trabaho, lumabas ka. Kasama ang mga kaibigan mo. Ang mga katrabaho mo. Makisalamuha ka. Iwasan mong mapag-isa. Subukin ko, Pastor. Alam kong malalim ang sugat. Ang kalungkutan. Buhat ng hindi na umuwi ang iyong ina. Pero anong malay natin? May nangyari pala sa kanyang hindi maganda. Kaya hindi pa siya nakababalik. Sa halip na mag-isip ka ng masama sa dahilan ng kanyang pagkawala, ipagdasal mo siya.
Huwag kang tumigil sa panalangin na siya ay makabalik na sa piling mo ng ligtas. Magandang umaga po, Pastor Nick. Okay lang po bang maglagay kami nitong mini poster sa pinto ng church nyo? May nawawalang taga rito? Oho. Yung may-ari ng flower shop, si Aling Norma. Mag-iisang linggo na siyang hindi makita ng mga kaanak eh. Anong nangyari, Kapitan? Ayon sa assistant niya sa flower shop, may kausap daw ito sa telepono. Biglang nagpaalam. May pupuntahan daw na customer. Sandali lang daw siya pero hindi na bumalik. At yun na nga ang huling pagkakataong nakita siya na assistant niya. Nakapagtataka naman. Kaya nga ito, nagdidikit kami ng mini poster sa mga lugar na madalas puntahan ng mga taga rito. Baka may nakakita kay Aling Norma, kahit paano makatutulong ho yun ng malaki para mahanap siya ng mga kamag-anak niya. Sige, tutulong ako sa pagdidikit. Salamat ho. Siguro pati sa mga poste, magdikit tayo. Sige po. Nakapagtataka. Ano nga kaya ang nangyari kay Aling Norma? Hindi ko naman ito gusto. Kayo nag-udyok sa akin gawin ito. Kailangan mong gumanti. Masama ang mga babae. Lahat ng babae. Pero si Inay, siya lang ang malupit sa akin. Pinalaki niya ako sa takot. Sa sobrang takot. At para hindi maulit ang pananakit niya sa'yo, dapat parusahan mo rin ang mga babaeng tulad niya. Malupit, stricto, sobra kung magparusa. Oo nga. Tama. Lahat ng babaeng malupit at stricto sa anak, dapat ko silang parusahan. Dapat nilang maranasan ng sakit at hapdi na ipinaranas sa akin ni Inay. Tama. Iyan ang dapat. Pasakitan mo sila. Dapat nilang maramdaman ng kirot at hapdi. Kung paanong idarang sa apoy ang iyong mga kamay at braso. Iparanas mo sa kanila ang kirot at hapdi. Oh, ipararanas ko sa mga babaeng katulad ni Inay. Mga babaeng sobrang stricto at malupit. Magandang gabi. Oh, hello, Pogi. Kailangan mo ng ka-table? Anong gusto mo? Beer? Pulutan? Ano? Sabihin natin sa waiter para maging komportable ka na kagad. Hindi. Dito ako pinapunta ni Elmer, yung kaibigan ko. Magkikita kami. May ipakikilala rin siya sa akin. Kaibigan niya. Si Elmer. Oo, alam ko na. Ikaw si Don? Oo. Malalate si Elmer. Pero itinawag na niya sa akin na darating ka. Iinom ka nga raw. Mag-happy-happy pero habang wala pa siya, ako muna bahala sa'yo. Paano ikaw ang bahala? Ako si Mama Cheska. Marami akong alagang babae rito. Halika, maupo ka muna. Sagot ni Elmer ang treat sa'yo. So, ibibigay ko na ang makapagpapasaya sa'yo habang wala pa siya at hindi pa dumarating. Hindi ko maintindihan. Basta maupo ka na rito. Halika, please. Ayan. Maupo ka dyan, ha? Mag-order ko ng alak para sa'yo at bibigyan rin kita ng babaeng magpapasaya ng gabi mo. Pero... Ops. Walang pero. Diyan ka muna. Susundan ko si Mama Jessica. Ano kaya pinaplano nila ni Elmer para sa akin? Anong ayaw mo? Bagong customer ito at ikaw ang pinakabago sa mga alaga kong babae. Halika! Halika na yung Mama Jessica. Nasasaktan ako. Yan! Maganda mo mukha ang puhunan mo. Huwag mong hintayin sugatan ko mukhang yan bago ka maging mabait sa akin. Halika! Halika dito! Malupit siya. Salbahe siya. Maganda ka kaya? Ayoko na. Pero kailangan kong gawin na.
Parusahan mo siya. Iparamdam mo ang init ng apoy. Parusahan mo. Hindi. Tigilan niyo ko. Mga tinig, tumigil kayo. Parusahan mo siya, Don. Patayin mo siya! Hindi. Ayoko na. Ay, makapag-yosi nga muna. Ang tagal dumating nitong si Elmer. Halika. Sasama ka sa akin. Ha? Sino ka? Madilim dito sa likod ng club. At Huwag kang paingay. Sasama ka sa akin. Dapat kang parusahan. Pasok ka. ano na ganito? Ano kailangan mo sa akin? Demonyo ka. Malupit ka. Ano ba sinasabi mo? Nakita ko kung paano pinilipit ang braso ng babae kanina. Dan, itigil mo na ito, ha? Wala kang pakialam kung anong gawin ko sa tauhan ko. Binabayaran ko sila para magpaligaya ng mga customer. Trabaho nila yon. Malupit ka. Ayup ka! Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ako dinala dito? Kailangan kang parusahan. Kailangan madama mo ang iyong kalupitan. Hindi na ito nakakatawa. Palabasin mo na ako rito. Hindi ka lalabas. Hindi ka na lalabas dito. Hindi? Seryoso ka? Talagang seryoso? Tulong! Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Mawalin mo na ako, Dan. Kalagin mo na ang mga tali sa pako at kamay. Hindi ako magsusumbong kahit kanino. Wala makakalam tungkol dito. Saan ka pupunta? Bakit ka maalis? Huwag mo akong iwan dito! Tulong! Sino ba nakakarinig sa akin? Maawa kayo! Tulungan ninyo ako! Narito ako sa... Ano ba lugar ito? Ang mahabaging langit. Hindi ko alam kung ano lugar ito. Tulong! Tulungan ninyo ako! Narito ako sa loob! Kung may nakakarinig sa akin! Narito ako sa loob! Tulungan ninyo ako! Tao po, Dan. Dan, si Pastor ito. Kanina pa tayo kumakatok ah. Wala yata rito si Dan. Teka, narinig mo ba yun, Kapitan? Ang alin? Parang may narinig akong sumisigaw. Ha? Humihingi ng tulong. Wala naman akong naririnig ah. Parang napasabay sa pagkatok natin. Pero wala naman, Pastor. Wala akong naririnig. Oo nga. Siguro, guni-guni ko ang lahat. Mukhang wala rito si Dan eh. Ang mabuti pa, ipaskil na lang natin sa gate itong bahay, itong mini poster tungkol sa pagkawala ni Norma. Saka ko na ipaliliwanag kay Dan. Hindi naman siguro siya magagalit sa gagawin natin. Bumalik ka. Nagbago na isip mo. Pawawalan mo na ako. Salamat. Maraming salamat. Akala ko talagang gagawan mo na ako ng masama. Kung ayaw mong nananakit ako ng mga alaga akong babae, hindi ko na sila sasaktan. Magpapakabait na ako. Huwag mo lang uli akong dadalhin dito. Ano yan? Amoy gas. Bakit mo ako binubuhusan ng gas? Anong gagawin mo sa akin? Tama na! Naniniwala na ako, seryoso ka! Nagalit ka sa mga taong malupit! Magpapakabait na ako! Hindi ko nasasaktan ang mga alaga akong babae! Itigil mo na ito! Tama na! Para mo na ang awa! Tama na! Bakit mo sa akin nahanapin si Mama Cheska? Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Pero kanina lang pinilipit niya ang braso ko.
Galit na galit siya dahil tumanggi akong magpa-table sa isang bawang customer. Gaga ka pala eh. Paano ka kikita kung hindi ka table? Alam ko naman yun. Kaya lang nahihiya kasi ako. Hindi pa rin talaga ako masanay. Kailan ka ba masasanay? Isang linggo ka na dito sa club. Hindi mo pa rin alam ang gagawin mo? Lala. Ang mabuti pa, wag na lang nating hintayin si Mama Cheska. Halika, sumama ka na sa akin sa loob ng club. Hinihintay na ako ng customer ko. Ikaw na yung tumable doon sa kasama niyang lalaki, ha? Para hindi naman mabokya ngayong gabi ikaw. Pag wala kang hinita, anak ko, sakit ng katawan ang aabutin mo bukas kay Mama Cheska. Wala dito si Dan? Wala. Pero tumawag kanina sa akin si Mama Cheska. Narito na raw si Dan, dumating na raw. So wala nga. Ano ba, Elmer? Pati si Mama Cheska biglang nawala. Uy, baka magkasama sila. Baka pinasyal ni Mama Cheska. Ewan ko lang, ho. Sa ugali ni Mama Cheska, hindi yan bigla aalis na lang ng club. Kasi binibilang niya kung nakakailang customer na kami at ilang ladies drink na yung na-order namin. Nasaan na nga kaya siya? Pati na si Dan. Ewan ko. Hindi ko talaga alam. Sige na. Maupo ka na kung saan gusto. Ikaw na lang maghintay sa kanila kasi kailangan ko na balikan yung customer ko. Kapitan, bago ako umuwi, may gusto lang akong itanong. Ano yun, Pastor? Mula nung mawala ang ina ni Dan, may nag-abala bang magtanong kung nasaan siya talaga? Kung may nakakitang umalis siya o kaya nagpaalam siya sa isang matalik na kaibigan? Kung lalayo o makikipagsapalaran sa ibang lugar? Wala, Pastor. Sino naman ang mag-aabalang mag-imbestiga pa? Bakit mo naman naitanong? Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa mga nasabi sa akin ni Dan. Nasabing paano? Kapitan, nangumpisal siya sa akin. Bagay na hindi ko sana dapat sabihin sa'yo pero napapaisip lang ako. Bakit? Anong gumugulo sa isip mo? Pumunta sa akin si Dan nung isang araw. Oh? Magulo ang isip. May mga tinig raw siyang naririnig. At ano pa? Inuutusan siya ng mga tinig na ito na pumatay. Bakit ngayon wala sinabi sa akin, Pastor? Hindi ko naman kasi naiisip na... Alam mo na, si Dan ay tahimik. Palagi lang nasa bahay at... At delikado. Kung ganyan may naririnig siyang mga tinig. Ang dapat patingnan agad siya sa doktor. Dahil kung hindi, maaari siya makagawa ng bagay na hindi dapat. Tulad ng pagpatay? Tulad ng pagpatay. Iniisip mo bang may kinalaman siya sa pagkawala ni Norma? Ayokong mag-isip ng kung ano, Pastor Nick. Pero ang pinakamaganda nating magagawa sa ngayon, balikan natin bukas si Dan at muli mo siyang kausapin. Kung aaminin siyang nasa poder niya si Norma, saka tayo kikilos at hihingi ng tulong sa mga pulis. Madali araw na. Ano pa ang ginagawa niyo rito sa barangay hall? I-report namin ang Mama Cheska namin. Paano mo i-report? Kagabi pa siya nawawala. Paano mawawala si Cheska? Siya manager ng club niyo. Ayun na nga, Kapitan. Hindi naman niya kasi ugaling iwan kami nung wala siyang binibilin kasi mahigpit sa amin yun. At sinasaktan kami sa kaunti pagkakamali. Nakakapagtaka naman na walang nakakaalam sa mga kasama namin sa club. Mula sa waiters, cook, bouncer, pati na yung nagtitinda ng yosi tsaka candy doon sa labas. Hindi nila alam mo nakita si Mama Cheska. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Pati na yung customer na dapat titable sa akin. Kilala niyo yung customer? Hindi ko na itanong pangalan Basta lalaki. Oo nga, basta lalaki. Lalaki yun. Huwag na kayo magtalo. Kung hindi niyo kilala yung customer, huwag na natin pag-usapan. Ang mabuti pa... Kapitan! Si Danu yung customer. Ha? Yung customer na kasabay ni Mama Cheska na biglang nawala sa club. Parang awa mo na. Pagod na ako. Nahihilo na ako sa amoy ng gas na ibinuhos mo sa katawan ko. Ano mo talaga plano mo?
magdamag mo na ako pinahihirapan. Itigil mo na ito! Pawalan mo na ako, Dan! Hindi ko na kaya! Lighter! Hindi! Susunugin mo ako! Huwag ka magbibiro ng ganyan! Nakatali ang mga kamay at pa ako! Dan, huwag! Maawa ka sa akin! Huwag mo ito gawin! Huwag! Huwag! Lalo lang sila magagalit. Ang mga tinig, pagkakalitan nila ako. Patayin mo na yung apoy! Maawa ka! Maawa ka, Dan! Kung gano'n, tama si Pastor Nick. Paano tama, Kapitan? Ano pong ibig niyo sabihin? Kasi pumunta kami sa bahay ni Dan. Magpapaalam sana kami dahil ididikit namin sa gate ng bahay niya ang mini poster sa pagkawala ni Norma. Pero wala naman nagbubukas ng pinto. At habang naghihintay kami ng lalabas na tao, may narinig daw na sigaw si Pastor, humihingi ng tulong. Pero bigla rin daw na wala ang tinig. Anong ibig niyo sabihin, Kapitan? At ngayon, inireport niyo sa akin ang pagkawala ni Cheska. Opo, kasi di naman gagawin ni Mama Cheska ang umalis ng club nang hindi kami pinagbibilin sa bouncer o kaya doon sa manager. Ang takot lang niyang bawasan namin yung kita ng club. Ang sabi ni Elmer, si Cheska ay kasabay na nawala ni Dan. Yung misteryosong customer? Kaibigan ko si Alala. Plano ko talagang turuan siya maglibang dahil nga laging nagkukulong sa bahay niya. Hindi ito maganda. Dito lang kayo, ha? Bakit, Kapitan? Mga kasama, pupunta tayo sa bahay ni Dan. Tawagin niyo lahat na naka-duty tanod at kagawad. Sasama ako, Kapitan. Kaibigan ko si Dan. Ako din. Baka nando si Mama Cheska. Kailangan masiguro kong ligtas si Mama Cheska. Wala na. Pinatay ko na apoy. Dalhin mo ako sa ospital. Masakit. Doon sa katawan ko. Dito ka lang. Dito ka lang, Cheska. Ano ba gagawin mo? Tatawagin ko sila. Si Inay. Si Aling Norma. Sino ba Inay? Huwag kasabing maingay. Baka marinig tayo ng mga tinig. Magagalit na naman sila sa'yo. Gusto nila sunugin kita hanggang sa mamatay ka. Kaya nga, Cheska, tumahimik ka lang. Para hindi ko rin marinig ang mga tinig. Tumahimik ka lang. Nay, parang habang tumatagal, bumibigat ka. Ipakikilala ko sa iyo ang isa pang babaeng salbahe na katulad mo. Ayan. Dito ka na lang muna, ha? Ito na lang munang si Aling Norma ang isasama ko. Aling Norma, bubuhatin kita, ha? Huwag mo kong pahihirapan. Ang bigat mo rin, ha? Dan, si Elmer to. May tatanong lang ako, pare. Hinihintay kasi kita sa club. Ba't umalis doon? Dan, nariyan ka ba? Hindi. Nay, may tao. Aling Norma, huwag kayo maingay, ha? Pupuntahan ko lang sila sandali. Huwag kayo magsasalita, ha? Huwag kayo mag-uusap. Dan, may mga kasama ako. Si Kapitan Tony, si Lala. Siya ang huling nakakita sa iyo. Ba't ka biglang umalis sa club kagabi? Tsaka... Elmer. Ano yun?
Napakabaho ng hangin sa loob ng bahay. Kapitan, lumayo muna tayo sa may pinto. Hindi ko kayang amoy. Dan, anong meron sa bahay mo? Hindi ko lang. Bakit? Anong mabaho? Parang kumapit sa damit mo ang amoy. Anong meron dyan sa bahay mo? Mga kasama, tingnan niyo ang loob ng bahay. Pasukin niyo! Hindi! Hindi! Buksan mo ito. Kailangan malaman namin kung ano tinatago mo riyan. Hindi! Umalis na kayo! Magagalit ang mga tinig! Hindi niyo ako pwedeng pagmalupitan! Dan, kaibigan mo ko. Gusto kitang tulungan. Umalis na kayo! Dan, buksan mo na ang pinto. Hindi! Umalis na kayo! Huwag mo akong piliting tumawag ng pulis. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Kapitan, umalis na tayo. Sobrang baho sa loob ng bahay. Sa tingin ko, may patay sa loob ng bahay niya. Baho. May ginawa kaya siyang masama kay Cheska? Pero kagabi lang, buhay pa si Mama Cheska. Kailangan humingi na tayong tulong sa mga pulis, no? Pero paano kung tumakas siya habang wala tayo? Paano kung bigla siya mawala? Tulad nung ginawa niya nung naroon siya sa club. Napaka-tinulak na sa aking katawan. Pero kailangan pilitin ko gumapang. Aray. Kailangan pilitin ko makalabas dito habang wala si Dad. Tulong! Aray! Parang yun ang awa. Kung may nakakarinig sa akin, tulungan ninyo ako. Napakasakit. Bawat kilos ko, kumikis-kis ang nabalat kong pambraso sa mga buhangin sa sing. Pero kailangan ko tiisin sa rin. Tulungan! Tulungan niyo! Gusto nila ako saktan. Alam nilang itinatago ko kayo rito. Nay, Aling Norma, huwag kayo magsasalita. Huwag kayo maingay. Patayin mo si Long. Salugin mo sila. Ayoko na. Ayoko nang manakit. Hindi pwede. Idadalang ka nila sa apoy kapag nakapasok sila rito. Sasaktan ka nila. Tulad na ng ginawa ng iyong ina. Muli ka nilang papasuin ng apoy. Gusto mo bang maranasan muli yun? Masasaktan ka. Mapapasok ka. Paano kung sunugin ka nila? Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Uunahan ko sila. Susunugin ko silang lahat. Tulong! Hindi ko na kaya. Nagdudugo na mga lapdos ko. Dahil pinilit kong kumapa. Hindi ko na kayari. May tao ba riyan? Tao po! May narinig kami humihingi ng tulong. May tao ba dyan? Kagawad! Tapat mo dun yung flashlight. Ilo! May lahat na sa ilo! Pahabang yung langit. Napdos ang kanyang ulo at mukha at mga braso. Tingnan natin kung may pulso pa. Kagawad, tumawag kayo ng ambulansya. Buhay pa siya. Dadali natin itong biktima sa ospital. Sasaktan ka uli nila. Papasuin ka. Tulad ng ginawa ng iyong ina. Hindi. Ayoko na maalala yun. Tumigil ka na. Huwag mo nga ipalala sa akin ang aking ina. Tama na po! Ayoko na!
Alisin mo! Para magtanda ka. Itapat mo mga kamay mo sa sindi ng kandila. At huwag mo aalisin yun. Ayoko na po! Magpapakabait na po ako! Hindi na po ako ulit! Masakit na po! Tama na po! Tapat mo sabi! Huwag mo aalisin! Akin na! Itapat mo mga kamay mo sa sindi ng kandila. Itapat mo para magtanda ka! Ayoko nang marinig ang tinig ni inay! Tigilan niyo na ako! Duwag! Isa kang duwag! Ako duwag! Hanggang ngayon, takot ka pa rin sa iyong ina kahit napatay mo na siya. Hindi ako takot sa kanya. Tumahimik ka na! Pagtatawanan ka rin nila. Pag nalaman nila ang ginawa mo, pagtatawanan ka nila. Sinong sila? Ang mga tao sa paligid mo. Pag nalaman nilang pinatay mo, yung ina magagalit sila. Parurusahan ka. Pagtatawanan ka. Ikaw ang nag-utos sa akin, Kamilyon. Ikaw! At ang iba pang boses na naririnig ko. Marami kayo. Iba't ibang tinig ang narinig ko. Pero nag-iisa lang ako ngayon. Tama na! Ayoko nang makinig sa'yo. Titigil lang ako kung susunugin mo silang lahat. Silang lahat? Oo! Lahat na magtatangkang umapi sa'yo, manakit sa'yo, sila na gustong pumasok dito sa bahay mo, sunugin mo sila, Dan! Sunugin mo! Tulad ng parusang ginagawa sa'yo noon ng iyong ina! Oo! Tapos, hindi ko na kayo maririnig. Matatahimik lang aking isip. Mawawala na rin kayong mga tinig. Tama! Susunugin ko silang lahat para hindi ko na kayo marinig! Mama Cheska, si Lala ito. Naririnig mo ba ako? Isasakay ka na sa ambulansya. Sasamahan kita. Paano, Elmer? Dapat mahuli si Dan. Tiyak na siyang gumawa nito. Tumawag na si Kapitan sa pulisya. Papunta na rito mga pulis. Maghihintay kami. Wala na sa katinon yung kaibigan mo. Dapat sa kanya mabulok sa bilangguan. Sa tingin ko, dapat siyang parusahan agad. Hindi ito tama. Lapnos ang balat ni Mama Cheska. Sa ulo, sa mukha, sa mga braso, at sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Tayo na. Aalis na yung ambulansya. Sige na. Susunod ako sa inyo sa ospital. Tutulong muna ako rito para mahuli si Dan. Huwag niyo siyang pababayaan makatakas. Dapat sa kanya managot sa batas. Elmer! Nabalitaan ko ang nangyari. Si Cheska natagpo ang duguan. Lapnos sa sunog ang mukha at iba pang parte ng katawan. Oo, Pastor. Pabalik na kami ngayon sa bahay ni Dan para arestuhin siya ng mga pulis. Sigurado bang si Dan ang nagpahirap kay Cheska? Maaari ho. Dahil malapit sa bahay niya ang abandonadong bahay na kung saan namin natagpuan si Cheska. Dinala niya siya sa ospital. Doon siya gagamutin at tatanungin ng mga kasama niya. Kami naman, patungo ngayon sa bahay ni Dan. Dapat ay naniwala ako kay Dan. Dapat ay nagsumbong agad ako sa may kapangyarihan. Pastor? Nabanggit ko kay Kapitan Tony. Nangumpisal sa akin si Dan. May pinatay siya. Inuutos ng mga naririnig niyang tinig. Hindi ko ito sineryoso, Elmer. Inisip kong hindi yun magagawa ni Dan. Inisip kong aborido lamang siya. Dahil matagal nang nawawala ang kanyang ina. Pastor, si Aling Norma nawawala pa rin. Malakas ang kutob naming ang naaamoy naming masangsang. Noong una namin puntahan si Dan, yun ay amoy ng nabubulok na bangkay. At bangkay yun ni Norma? Yun ang dahilan, kaya humingi kami ng tulong sa pulisya. Sasama ako sa inyo. Gusto kong tumulong. Susunugin? Kailangan ko silang sunugin. Pero paano? Alam ko na. Ang gasolina kita. Tiyak na kapag sinindihan ko, matutupok silang lahat. Tama.
Pagpasok nila rito sa bahay ko, isasara ko pinto para makulong silang lahat at sama-sama silang matutupok. Hindi na nila ako maaaring saktan. Wala nang ibang makapananakit sa akin. Wala na. Sandali. Mga kasama, naamoy niyo ba yun? Amoy gas. Oo nga mga kasama. Delikado. Mukhang may nagbuhos ng gas sa loob ng bahay ni Dan. Kakatukin ko, Elmer. Baka kung akong marinig niya, sumuko siya ng mahinahon. Dan! Si Pastor ito. Gusto ko lang sana mag-usap tayo. May mga pangyayaring kailangan natin pag-usapan. Pastor, Elmer, bumalik kayo. At mas marami kayo ngayon. Ano yun? Masangsang ang amoy na amoy gasolina rin. Tuloy kayo. Tuloy. Huwag kayong papasok. Tingin ko, patibong ito. Mas mabuti siguro kung dito tayo sa labas mag-usap, Dan. Ayoko lumabas. Magagalit si inay. Parurusahan niya ako. Dan, matagal nang nawawala yung ina. Narito siya. Narito siya. Pinagagalitan pa rin niya ako kapag nagkakamali ako. Dan, ano ba yung mga sinasabi mo? Narito sila ni Aling Norma. Tinuruan ko sila ng leksyon na hindi na sila mananakit. Mabaging langit. Halika dito, anak. Dito tayo sa labas mag-usap. Bitiwan mo ko. Sargento, iposisyon siya. Bilis! Samahan niyo ako. Pasukin natin ang bahay. Magtakip kayo ng ilong. Kailangan matiyak natin kung narito mga taong sinasabi niya. Bitiwan niyo ako. Hindi niyo sila mailalayo. Kailangan manatili rito sa bahay ko para hindi sila makapanakit ng ibang tao. Bitiwan niyo ako! Ay, naku. Ano ba? Mabubuhay si Mama Cheska. Pero matagal siyang gagamutin. Malubha yung mga alapnos niya sa katawan. Matagal na gamutan yung kakailanganin. Si Aling Nilda at Aling Norma ay bangkay na nang matagpuan namin. May mga lapnos na rin sila sa katawan. Balak talaga ni Dan na patayin din si Cheska. Hindi na natin malalaman kung bakit nagkaganon si Dan. Pero pilit niyang sinisisi ang mga tinig na kanyang naririnig. Sana, ngayong nakakulong na siya, maibigay din ang tamang trato sa kanya. Para kung gumaling na siya, mapanagutan niya sa batas ang mga krimeng ginawa niya. Mag-ingat sa nakakasalamuha mo. Dahil may mga taong iba ang naglalaro sa isip kaysa sa nakikita mo. Dito natatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan na ating pinamagatang mga tinig sa isip. Sa isa na naman gabi ng lagi.